Okay. So nandito tayo, no, Tiri. Nandito tayo sa ating tinatrabahong bahay dito na kung saan wala pa sigurong 1 week na turnover natin to. So, dito pa kasi kami natutulog mga kamukil na. Bali 3 kami natutulog dito lagi. Kasi matatakot ako mga kamukil, ako lang isa matulog dito, no. Sa laki pa naman ditong bahay. Kailangan may kasama din ako matutulog dito. Ano? Tapos isa sa inaalagaan ko pa dito itong palmira, no? Yan, parang mabubuhay na to. Kasi kanina malakas yung ulan eh. Pasok tayo sa loob. Bukas magwawalis ako dito mga kamungkil. Lilinisan ko to dito, no? Walis tayo dito sa loob bago tayo pumunta dun sa ating trabaho. So ito yung forma dito sa loob mga kamungkil. Bango ng bahay kapag kabagong tapos, no? Yan na. Napakalaki nitong bahay na to mga kamungkil. Wala pang magbabantay kasi. Kaya dito muna kami natutulog. Ito yung kwarto. Dito ako natutulog mga kamungkil. Yan. Pailawin muna natin yung mga ilaw. Okay. Araw po tayo ng Huwebes mga kamukil. So hapon kami nakapag-duty dahil kaninang umaga mga kamukil umulan. Pero hindi pa ito nabaklasan ng bubong kaninang umaga. Pero may mga pumapasok na talaga na tubig doon sa ilalim. Pagka ganito hindi maiwasan yan. So pagka-duty namin ng hapon, alauna, tinapos kaagad namin yung paglalatag ng parlina. Tapos binaklas kaagad yung yero sa unang bubong nitong bahay. Ngayon maglalatag na kami ng roofing papunta dun, no? Ito yung roofing natin mga kamukilo. Haba yung gutter natin, nakakabit na yan. Okay, putulin ko muna tong andito sa poste. Ayan, puputulin natin yan. Okay, yan na, latag na namin mga kamukilo. Napakadali lang. So itong dito na part yung ihuhuli namin sa pagbububong. Kailangan masilingan muna namin bago latagan ng bubong para mas madali yung pagsiling natin. Hindi tayo gapang-gapang pa. Awas na diba? Gilang, katingan na. Kung may mo ayaw na paawasa diha, Jim. Testingi daw. Mag-igo bang group? Katingin na. So dito kasi kinuha natin yung pinaka-eskwela mga kamukil, kasi yung pinaka-pader dyan, sinundan lang natin yung boundaries, no? Yung luti. So cutting tayo. Be. Atras niya, atras. Tupong gida. Gidaw. May flashing, no? So ito mga kamukil, mahirap to. Susundan talaga natin yung forma nitong wall na to. Ikakat natin tong roping. Doon lang problema doon kasi kinuha natin yung eskwela. Hanapan natin ang paraan to. So si Jamie na yun magdiskarte dyan mga kamukil, na masundan yung wall na yan. Yung mga parlina, pinakadulo ng parlina, dapat masunod yung ating roping na. Habang ako magtitik screw na ako. Okay. Tingnan nyo mga kamukilo, patag, no? Smooth na smooth yung daloy ng tubig nito dahil sa tamang pamamaraan, no? Ng umpisa hanggang tinapos natin tong roping na to. Mapapansin nyo, wala akong makikita nag-uumbok-umbukan, no? Lumalalim, no? Dumuduyan. Hindi pa yan na tick screwhan mga kamukila. O dito kami nag-umpisa nag-tick screw. Yan. May guide tayong tensi para walang sablay. Lahat tatama sa parlina, no? Tuwid na tuwid yung ating pag-tick screw. So kapag kukunin natin yung squareness mga kamukil sa gawa natin, ito na yung mangyayari. Lilitaw na yung resulta. Ito yung nakat namin dito na banda. Yung pinakamalapad na nakat namin doon, no?
Kasi maiksi yan dyan mga kamukil. Itong luti na to, maiksi dyan, mas maliit dyan sa harapan, malawak dito sa likuran. So dahil kinuha natin yung squareness ng roofing, tinuturo niya na yung tuwid, no? Ngayon lumalabas yung resulta dito sa pinakagilid. Nalalaman na natin na itong luti pala ay hindi pantay yung laki, no? Maliit dyan sa harapan, malapad dito sa likuran. Pero titingnan itong bubong natin mga kamukil, skwalado to, squareness to dito, kasi dito tayo nag-umpisa, no? Ito yung sinakto natin na makukuha yung eskwala. So ito yung panghuling lalatagan natin ng bubong. O bago to lalatagan ng bubong, magsisiling muna tayo dyan sa pinakailalim. May siling to, no? Yan. Dito kakabit yung ating siling. Yan. Maglalagay tayo ng molding dito. Tapos may pasya in flashing tayo dito sa harapan na to. O, maganda tong tingnan. Yan, tuwid na tuwid. Lapad natin binubungan mga kamukilo. O, sila na yung magtitik screw. Total may guide naman, hindi mawawala, no? Okay. So trabaho namin 4 na araw mga kamukil. Itong pinakamalaki, no? 4 na araw mula pag tayo ng mga pusti, pagbabaklas ng existing na roofing nitong bahay na to, hanggang nabubungan natin, hanggang nagatiran. O, 4 na araw natin natapos, no? Itong roofing. So sa Sabado, doon na kami sa baba kasi bukas Biyernes may magtratrabaho dito. Itong ceiling na to, tapos yung wall doon sa kabila, no? Yung firewall doon, kakabitan natin ng wall metal cladding. Ito yung gamit natin. So sa Sabado talaga umpisa na yung pag ceiling joist natin sa kisame nitong pinaka loob ng bahay, no? So dahil natapos na natin yung roofing, paggagater, pwede na tayong kumuha ng pera, no? O, may natapos na tayo, pwede na. So pag sisiling naman ito mga kamukil, 1 linggo lang yung ano ko, 1 linggo lang din yung limit ko sa trabaho, no? Kasama na electrical. O, while mag pre-framing sila Jimmy, yan, sila Brian, yan yung mga skill ko. Magsusunod ako sa pag-i-electrical. So pagkatapos nilang ceiling joist, nangalahati na naman ako sa pag-i-electrical, balik na naman sila sa ceiling joist nila upang takpan yon. PVC panel yung ating gamit dito mga kamukil, para makakamino sa gastos, kasi hindi na tayo magkukulay, no? Tigit sa lahat, magandang tingnan, elegante yung finish ng ating bahay kapag ka PVC ceiling yung ating gamit. So yung kabuuan namin trabaho mula dito, itong roofing na to, pagbabaklas lahat, kasi ito 4 na araw to. Pero ano lang trabaho ko dito mga kamukil namin dito, 2 tao, pero sideline lang. So nasa mga 2 araw at kalahati itong trabaho namin dito, tapos 4 na araw dito. So 6 days and a half, no? Yung kabuuan na trabaho pa namin dito sa project na to. So hindi na po lugi yan, no, sa galawan. Sa laki ba naman itong bahay na to, no? Sinakop lahat ng luti, lahat ng pader. So abangan nyo naman mga kamukila, ito na yung huling yugto ng ating roofing renovation. Sa susunod na naman nating upload, mula umpisa, no? Ceiling na naman yung ating ipapaabot na video sa inyo. Magiging part 1, part 2 na naman yan, no? Kung paano magtrabaho sa ceiling. O, mula sa umpisa hanggang matapos na naman yung ipapaabot ko sa inyo. Para to sa mga gustong mag-DIY sa kanilang mga bahay. So sana ay nasubaybayan nyo mula part 1 hanggang part 6 nitong ating pag-grouping renovation, no? Malaking tulong po yun kapag nasusubaybayan nyo. Kapag roofing renovation, yung pinaabot kong video sa inyo mula part 1 hanggang part 2, yun talaga yung magagamit nyo, no? Kapag roofing renovation. Okay, thank you, maraming salamat din once again. Mungkil on the vlog. Silipin muna natin sa baba pala itong mga kamukil. So ito yung forma niya sa baba mga kamukil. Ito naman yung papagandahin natin.
O, meron pa yung kahoy sa ilalim. Hinabol namin itong mga kamukil kasi kaninang umaga, lakas ng ulan, no? Hanggang tanghali. O, nakapag-duty kami alauna. So, ito tinapos namin yung pagro-roofing. So, bukas na naman, yung trabaho namin, pagkikisami dito. Ito, kikisami. Pati ito dito, kikisamihan natin to. Ayan. Para yung kulang, pagwuwul na lang. Laki nitong trinatrabaho namin mga kamukil. Laki. Tingnan natin sa harap. Ito na yung forma nya mga kamukil. So pag mahuli nga na dyan, masarado na yan, maganda na to. Napaka high ceiling itong bahay na to. So yung mga libil ng kisame natin, yung mga runner na 2x4 na 1.5 yung gamit natin, yun yung magiging runner ng ating magiging flooring kapag ipa second floor na naman to. Second floor to mga kamukil na yari sa light material lang din, no? Magaan lang din. Dito mga kamukil, ito yung forma nya. Yan yung ating trabaho. Sa wakas, nabubungan na siya. Bukas makapag-umpisa na kami dito sa pag-i-interior. Ang daming gamit ililipat namin dito mga kamukil sa loob. Yung mga materials natin electrical, ayan na. Ako napapansin nyo, basang-basa dito sa loob kanina. Ayan yung mga ceiling dito mga kamukil. Wasak na to. Papagandahin natin to. Ang daming gamit. Ito yung ililipat. Isa sa pinaka-hassle mga kamukila o problema na kakaharapin ko kapag house renovation, yung trabaho ko. Itong paglilipat ng mga gamit. So, hindi tayo makapagtrabaho kapag nandyan yung mga gamit na yan. Siyempre gagawa tayo ng mga pamatungan dyan pag nag-ceiling joist na tayo, nag-electrical na tayo. Kailangan ilabas yan. So, yung pinakaplano ko, itong mga tubular na to, iakyat to sa taas. Bukas. Diyan, papatong namin dyan. Maglalagay ako ng pamatungan sa tubular dyan. Dyan siya lahat. So itong mga gamit na to dito sa labas, sa loob, ilalabas namin dito. Pero bago namin yan ilalabas, kailangan masilingan muna namin to. Mauuna muna to sa pagsiling. So mag-u-order na ako ng PVC panel kay ma'am. Para paglabas ng mga gamit na yan, hindi na kami mahihirapan din sa pagsiling. Kasi kung ilalabas ko yung mga gamit na yun na hindi pa nasilingan dito, ang mangyayari, doble yung trabaho namin. So kailangan masilingan ko muna to, ma-electricalan. So, totally finish na siya bago ko ilalabas itong mga gamit na to. So isang araw at kalahati matatapos na namin to sa pagkisame. Plain lang kasi to, walang design, yung kontrata namin dito. So pag may makikita tayong mga design sa kisame, ibig sabihin magkakaroon tayo ng additional dyan. Automatic yan. Ayun lang, maraming salamat.